Hello, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Today is July 19, Sunday na kasi 1 o'clock na in the morning. So, um, marami akong ginawa ngayong araw. Kaya parang gising pa ako until now. Ngayon, baguhin naman natin ang ating pag-uusapan ngayong madaling araw. Hindi ko alam kung naririnig niyo ang pangalan na Marizel Yuki. At isa itong Pilipina na, nasa Department of Justice na siya, no? So, hindi na siya yung haka-haka dahil hindi na siya, ay, ba't ka pumasok dito sa kwarto ko? Itong pusang ito. At hindi na siya haka-haka lang, hindi na siya alleged, kundi talagang proven na siya at ang hinihintay na lang is ang kanyang kaparusahan. Si Marizel Yuki po is isang tinatawag na Filipina nurse practitioner. Sa mga hindi po familiar sa word na nurse practitioner, dito po sa US, hindi ko lang alam kung sa ibang bansa, kung meron ding nurse practitioner doon. Sila yung mga registered nurses na nag-aral ng ilang units and then nag-train sila under a doctor and then pagkatapos ng training nila, and then, pwede na sila, natawag na sila na nurse practitioner. And then, I believe they have an exam too. And then, ang mangyayari is, pwede na silang magsulat sa script o gumawa ng prescription under ng doctor na pinagtatrabahoan nila or yung company na pinagtatrabahoan nila. So, ganun po ang tawag dito ng mga nurse practitioners. So, para silang mga doktor pero hindi doktor, para lang doktor kasi they can prescribe. Pwede silang mag-prescribe ng medication, ng orders, mga ganyan. At isa si Marizel Yuki na Pilipina na isang nurse practitioner na kamakailan lang at ayaw ko sanang pag-usapan nito pero kinakailangan pag-usapan because isa itong kahihiyan ng buong Filipino nurses, no? Kasi ang mga Filipino nurses, we are known for our compassion. Kilala tayo sa ating pagiging very good nurse. We are one of the favorite nurses sa all over the world, ang mga Filipino nurses. And sa totoo lang, even sa aking trabaho, kung minsan nasasabi ko na, nako kung yung nurse na yan ay Pilipina, kahit pa maraming problema sa shift, hindi yan aalis, hindi yan mag-walk out. Lagi kong sinasabi ang mga ganon, because I know na ang mga Filipino nurses are really excellent in their nursing roles. Nasa management na po ako ng nursing sa loob ng 5 taon at nakasalamuha ko na, nakatrabaho ko na ang marami, mga iba't ibang lahi, iba't ibang kultura. Pero ang masasabi ko lang, ang talagang, hindi ko naman sinasabi na Filipino nurse lang. However, nakita ko yung dedication ng mga Filipino nurses, lalo na kapag ang training nila is sa Pilipinas. At itong mga nurses na to, they go beyond the call of duty na tinatawag. So, hindi ko sinasabi na hindi rin ginagawa ng ibang lahi. That's not what I'm saying here. Kaya lang kasi pag Filipino ang nurse lang, hindi lang yung
8 to 4, hindi lang yung 9 to 5, hindi lang yung 7 to 3 shift. Ang ginagawa mo para lang masatisfy yung trabaho mo, kung hindi talaga mas higit pa. They take their time na nagbibigay ng totoong no, sorry, forgive me. Nakikita mo talaga yung difference sa care, no? Again, like I said, hindi ko sinasabi that the other lie are not like that. I'm saying is merong kakaiba kapag Filipino ang nurse at lalo na ang training niya is sa Pilipinas. So, sa lahat ng mga nurses na nakatrabaho ko po na galing sa Pilipinas, ang training is wala pa akong nakita, ayun. Wala pa akong nakita na kapalpakan sa kanilang trabaho, no? Probably meron din siguro, pero hindi sa naging experience ko na nurse dito sa America since 2010. Hindi ko po na-experience yon. Pag Filipinang nurse, lalong-lalo na ang training galing ng Pilipinas, is talaga pong nakaka-proud. Kaya lately, itong lumabas na kaso tungkol sa Filipina nurse practitioner na to, ng pangalan niya ay Marizel Yuki. Actually, kapag i-google nyo siya, at i-google nyo siya yung Marizel, Marizel, ang apelyido niya ay Yuki, lalabas na po dito yung United States sa justice .gov. Hindi ko to sinurse, yung pangalan lang niya, and then lalabas na ito, United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division, indictment against Marizel Yuki. Si Marizel Yuki, like I said, isa po siyang nurse practitioner at talagang nakakahiya ang kanyang ginawa dahil nangulimbat siya ng halos 1 billion US dollars sa pamamagitan, marami po siyang mga facilities at marami siyang mga prescribe na mga hindi naman dapat at claim yung mga yon sa Medicare. At ang nangyayari is that nakakuha sila ng almost $1 billion sa pag-claim sa mga unnecessary o sa mga fake na mga treatments na prescribe niya po sa mga pasyente. Ito yung mga pasyente, yung mga elderly, sila yung mga nasa assisted living facilities na pag-aari niya. At meron yata siyang 4 o 5 na assisted living facilities. At doon po niya ginawa ang kanyang mga pagnanakaw. Yes, it is considered na pagnanakaw against the government kasi Medicare. So, it's a government healthcare program. Alam na po naman siguro ninyo kung ano ang Medicare. At yon, siningil niya ang Medicare ng almost $1 billion at nakalagay dito sa indictment sa kanya na yung pera na yon is ginamit niya sa kanyang luxurious lifestyle. Sabi, meron pa yung binanggit nila dito na bumili siya ng nandito kaya pag kahit i-google nyo, makikita nyo na hindi ako gumagawa-gawa ng kwento lang. Kasi bumili siya ng sasakyan na worth almost $1 million. Saan ba yun? All the way to the bottom Almost $1 billion. Bumili siya ng Bulgari na necklace na kalahating $1 million. Bumili siya ng bahay na pagkamahal-mahal at isinali din yung ginagawa niya na resort sa Pilipinas na umabot ng milyon. So, it is a fraud. Ang dami niyang kaso. Count 1, conspiracy to commit fraud.
Marami pong kaso ang Filipina nurse na to, kaya napaka um, I'm pretty sure na ang hirap kasi kung minsan kapag hindi nakahawak ka ng pera at hindi ka na kontento, at kahit pa-imagine mo yung sasakyan na binili niya na almost 800 something dollars, 800,000 dollars yung binili niya. Hindi ko na lang kasi mahanap dito. Ang haba kasi nitong indictment sa kanya eh. Pag i-google nyo, talagang masyadong mahaba. At talagang nakakahiya ito na ngayon tuloy, hindi ko tuloy masabi dahil nga balita to everywhere. Hindi ko tuloy nasasabi na ngayon sa trabaho ko na, nako, kung Filipina nurse yan, hindi yan, hindi ko na masabi po yun. Dahil sa case na ginawa or dahil sa pagnanakaw na ginawa ng isang Filipina nurse practitioner na to. Kaya talagang nakakahiya po na yung pangungulimbat na mga ginagawa lang sa Pilipinas, dinala din dito sa Amerika. Ang kaso lang kasi, hindi ko alam, from 2018, I believe, ginawa niya yon from 2018 to 2026, kung hindi ako nagkakamali, or 2020 to 2026, yung inumpisahan niya na siningil ang Medicare sa kung ano-anong mga procedures, kung ano-anong mga treatments na kunwari ginawa niya, hey, baba, down, ginawa niya sa mga pasyente. Lalo na yung mga pasyente is mga namamatay na, mga hospice patients. Siyempre nga naman, nag-claim siya. Let's say for example, yung ginagawa niya na allograft, kunwari. At, and then, hospice na yung pasyente, ibig sabihin, like 6 months na lang ang buhay niya. Something like that. Kung namatay, at nag-claim siya na kunwari ginawa niya yon, hindi naman na maghahabol kasi 'di ba nga patay na. Pero napaghalata siya kasi ang dami niyang down. Ang dami niya kasi hindi siya na-satisfy na yung alam mo yon, yung konting kita lang, hindi siya na-satisfy doon. Talagang grabe yung ginawa niyang pagnanakaw. Kaya nakakahiya na naman na ginawa ng isa pong kababayan natin, no? Talagang dinala pa talaga dito sa Amerika. At hindi ko alam kung saan siya kumuha ng tapang niya na para gawin yon. Kasi syempre napaka-obvious eh. Napaka-ikling panahon paano ka nag-claim ng $1 billion. Yun, Tapos lalo na yung mga claim niya na mga procedures and treatments, talagang tawag doon, napaka garapal. Like ano sa palagay niya dito sa Amerika, Pilipinas, na pwede kang magnakaw pero parang hindi ka lang nagnakaw. Yung kagaya sa Pilipinas, mga billion mga ninakaw ng mga politiko na yan. So, I mean, nothing is happening. Akala niya dito sa Amerika, ganun, sorry, na she was found out. At ang hirap lang kasi, pero ito yung no? Kung ikukulong man yan, ilang taon lang, lalabas, marami pa rin siyang pera. Hindi naman nila makukuha lahat yung pag-aari niya eh. Marami na yung nakatago na pera somewhere. Imagine niyo, almost $1 billion ang nakulimbat niya from Medicare and TRICARE. Yeah, Medicare and TRICARE, yon. Kaya isang private health company at saka ang government funded na healthcare company. Yan. Sige, maraming salamat po. Taba ko talaga dahil sa steroid.